Hey guys, welcome to another episode of Diyan Ka Diyan Magaling. ka magaling. Echo, ako yung echo. Okay. Guys, medyo matagal kaming nawala kasi gumawa muna kami ng proof of concept na Concept. concept, Proof of work. proof of work na 3 episodes kung gusto siya ng aming mga viewers and No. listeners. And In ngayon, fairness, may mga 3 na nang lumapit sa amin. Sabi, "Uy, nakikinig ako sa podcast niyo. Ba't niyo wow, tinigil?" it's so raw. It's so raw. Nice. But yeah, now Busy lang kami. Yun lang yung busy totoo. kami. But now we are out with our fifth episode. Fifth yes. episode, oo. Maganda yung topic today. Siya yung nakaisip. As usual, ako yung beauty to this operation. Siya yung brains to this operation. Okay. Today, randomly naisip ko lang kasi nung isang araw, pinag-uusapan namin siya sa work. What is the most ridiculous thing that you've done for your job, at your job, in your job? As in, wild levels. As in, ridiculous meaning. Ridiculous could mean anything. Like, craziest, pinakagrabe, tipong bibigyan ka ng rebulto sa langit level siguro. I don't know. Depende sa description mo ng ridiculous. Ridiculous. Let's start. Ikaw muna. Ako kasi medyo mababaw yung mga ridiculous na ginagawa ko for work eh. Ako muna. Ano mga ridiculous? Actually, sobrang dami ko lang nagawang OA. Sige, you can name more than one. Given the nature of the industry that I'm in, sobrang dami nun talaga. Konting refresher ko, anong industry ka ba? I'm in the advertising industry. So, I'm sure marami namang nakakaalam na grabe talaga yung trabaho doon. The demands, the time, and lahat ng parang kailangan gawin. Sobrang grabe lang. But, marami ng OA. But I think, ang pinaka-grabe nagawa ko na ever is during my first job, nag-akyat bahay ako. Nalala ko yung kwento mo na to. Nag-akyat bahay ako. Sabihin mo, kaninong bahay yun? Kasi, okay. Tag na lang natin. Basta, okay. Alam mo, matagal, alam ko nga may picture ako yata nung lugar. Or, I don't know, I'm not sure if I still have it. But, parang for privacy purposes, huwag na natin reveal. Pero, before, nung time na to, wala pa kasing Grab, walang mga Lalamove, walang Courier, wala pa yung mga motorcycle apps na yan. So, kapag meron kami kailangan ipadala sa isang tao, sa isang blogger, wala pa influencers dati. Blogger. Pag may so, ano yung mga pinapadala nyo? Like, PR kit? Mga PR kits, ganyan. So, part kasi ng work is that, well, may campaign kami and then parang kailangan namin may lumabas na review for this product. So, if I remember correctly, the product was a blender. As in, blender. So, kailangan namin makapag-release kahit isa lang na article next day. Parang na-receive namin yung product, kunwari, today. Bukas kailangan may makapagsulat na. Product review yung blog yes, na kailangan. Product review. So, noon, wala pa kasing, yun nga, meron lang dati yung either LBC or yung Xsend. Naalala mo pa ba yun? Naalala ko, Xsend. So, it will take 2 to 3 days before a product gets delivered. So, syempre, di ba, kung kailangan bukas, masulat na by that day na na-receive namin yung products, kailangan namin mabigay kay blogger. So, since si blogger kasi, malapit siya nakatira sa bahay ko noon. Sabi South? Sige, reveal natin. South lang naman sinabi ko. Laki-laki na South eh. Ayun. Anything past Makati, South na yun. South nga yung Makati eh. But South anyway, ang Makati, oo nga. So, yun, sabi ko, yung, technically, di naman sobrang lapit, pero on the way naman pa uwi. Kumaga may konting detour lang, but pwede ko naman idaan. So, sabi ko sa kanya na, daan ko yung product sa'yo. Nag-game naman, inask ko itong certain blogger na to, pumayag siya. Sabi niya, sige, kaya kong gawin yan. Mabilis na ako magsulat, basta kailangan ibigay mo sa akin yung product tonight, kasi bukas ng umaga, gigising ako ng sobrang aga. Para magsulat para magawa ko, mapicturean ko. Gagamitin na niya yung blender. Gagamitin ko na yung blender for breakfast. Tapos mapicturean ko. Tapos pagdating ko sa office,
isusulat ko Ano na. tong vlogger na to? Mommy vlogger? Food vlogger? Mommy vlogger siya. Okay. So, parang ang concept is prepare siya ng breakfast para sa pamilya niya. So, sabi ko, okay, sige, game. Nakatira naman, malapit naman yung bahay mo sa akin. So, dadaan ko. Sabi niya, sige, game. Sabi niya, sabi ko sa kanya, medyo OT lang ako. So, makakaalis ako sa office mga 8. So, makakarating ako sa bahay mo mga 9. So, okay lang ba? Sabi niya, sige, okay lang. Gising pa naman ako that time. Okay, sige. So, nung time na to, wala pang Waze. Kasi sobrang hirap pa hanapin ng bahay niya. So, nung pumunta ako, actually may Waze. Anong year to? Ba't wala pang Waze? May Waze na yan? Kaya naman nagkaroon ng Waze. Hindi ko maalala. But anyway, baka meron na nga. Pero hindi ko sure. But anyway, so, pumunta ako sa bahay niya. Tapos, nakasarado lahat ng ilaw. Tapos yung kapitbahay niya, nagiinuman pa. So, syempre, medyo bata pa ako noon. Pinashot ka ba? Parang shot? Hindi. Takot pa nga ako bumabay. Kasi talagang, alam mo yung all out na nagiinuman talaga sila. Gin bilog and everything. So, sabi ko, shocks, patay na yung, lahat ng ilaw sa bahay nila patay na. Nakasarado. So, nag-try ako na mag-doorbell. Wala, as in walang tumutunog. Tapos, may aso dun sa loob ng gate nila. Bukas yung gate. So sabi ko, shocks, baka pag binuksan ko yung gate, lumabas yung aso, maghabulan pa kami sa kalye. Yung gate nila, medyo mababa. Alam mo yung mga lumang style ng yung bahay? Yung pwede mong abutin? Kaya mong abutin. Actually, kaya mong akyatin. So sabi ko, dinext ko siya. Sabi ko, hi, nandito na ako sa labas ng bahay mo, sarado lahat. Yung may aso sa labas, hindi ko alam, ano ba, kailangan mabigay itong product sa'yo. Hindi siya sumasagot. Tumawag ako sa kanya, hindi siya sumasagot. Nakasarado lahat ng ilaw. So, sabi ko, shocks, baka nakatulog siya. Okay, sabi ko, kailangan ko magdesisyon. Ngayon na, kasi nga, kailangan na to bukas. So, sabi ko, mag-decide na ako, naiiwan ko na lang yung blender sa loob ng garden nila. Akitin ko yung gate nila kasi mababa naman, kaya ko naman bitbitin yung blender, pasok ko na sa garden. Parang I think it's safe enough na walang kukuha nun. So, ginawa ko na siya. Yung aso nakasilip pang ganyan. Halfway through the gate, halfway through na ako sa tuktok ng gate. Yung gate. Hinabol ka na aso? Ayan ako, nandun na ako. As in, one leg in na ako sa kabilang side nila. Bumukas yung main door. Tapos yung vlogger lumabas. Tapos, bit ko yung blender. Tapos pagkalabas niya, tumawa lang siya. Pero kilala ka na nito? Oo, matagal lang kami nagkakatrabaho. Tapos sabi niya, wait lang, pipicturean lang kita. Ano yung picture? Dapat post mo yung picture. Hindi ko alam. Sobrang tagal na nito. But, yun. So, after nun, buti na lang binuksan niya yung pintuan. Tapos sabi niya, nagpapatulog daw kasi siya ng baby, kaya hindi daw siya makasagot, patay lahat. But yan, nag-akit bahay ako para lang magawa yung trabaho ko. Kasi kung hindi lumabas the next day, hindi ko alam paano. Kapag akit bahay ka naman sa trabaho mo, hindi pa. Ako nagawa ko na yun. Hindi, pero pag naglalaro kami mga taguan dati ng mga kaibigan ko, yung mga laro sa kalye na taguan, talagang akitin mo ba yung mga kapitbahay, brownout naman eh. Sana hindi ka nalang makita. Ganun levels kami dati sa kalye eh. Pwede kang mabaril eh. Yung baril? Kasi dahil tatago kayo eh. Pero yun, I think that's, I guess, one of the most ridiculous. Hindi mo ba naisip kung naiwan mo yung package doon, pwede siyang ihian ng aso? Electronics pa naman yan. Hindi kasi 'di ba yung mga box ng mga appliance na maliliit for the kitchen, makapal naman yun. At saka, actually, at that point, at that point, hindi ko na yun naisip. Ang importante lang is, oy, maiwan ko na sa'yo, text kita na. Ang importanteng tanong, ano yung aso? Shih Tzu. Yun lang naman pala, kala ko takot na takot ka. Hindi siya malaki. Kaya nga ako nag-alangan na pumasok. Kasi baka tumakbo yung aso sa kalit, maghabulan kami. Hindi ko kung ang guard dog ba ng kaibigan mo or ng kakilala mo Shih Tzu, matatakot ka ba? Hindi, actually siya nakakatakot. Saka hindi rin kasi siya tanong ko lang, kung bakit siya nasa labas? Bakit siya guard dog? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Indoor dog yan eh. Hindi ko baka indoor dog siya, tapos nakalabas. Kasi technically nga, parang hindi pa naman siguro nagsara. Nag-growl ba siya? Tinataw lang ka ba? Kaya nagising yung vlogger? Hindi. So tahimik lang, titingnan ka lang, parang, sino ka? Nakatingin lang siya sa gate. Ba't lumabas yung vlogger? May narinig lang. Hindi, siguro na tulog na yung baby niya, tapos nakita niya yung text ko. Hindi, yun ang,
At yun ang naalala ko. Basta lumabas siya at the right time. At least hindi ko na, tinuloy ko na. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Okay. Kasi halfway through na ako dun sa gate. Legit. Okay. Diba? So, ganun yung dedication ko dati. Ako pa, isipin mo ko na nag-drive. Ako nag-drive. Sorry, pauwi naman na ako noon. Pero nag-drive pa ako pumunta sa bahay niya. Kasi wala. Paano ka papagrab? Tapos ngayon, yung mga bata, reklamo, tagal ng grab dumating. Parang, diba? Ikaw, what's your ridiculous story? Ang dami ko nang nadaanan na, sa line namin, na ridiculous. As in, sobrang ridiculous. May pwedeng dalawa. Sige. Isang short, isang long. Di ba kita magbabawalan? Hindi. Baka mamaya, tinoorasan mo ako eh. Yung short nakakatawa. Parang, meron kaming Filipino restaurant dati. Yung unang branch niya sa Quezon City. Quezon City is very, chill lang kami dyan sa QC eh. Mga batang QC, mga kakain tayo ng mga ganito, yung mga any, hindi mo kami social. Sabi nga nila, almost everyone works sa mga CBD, di ba? Yung Makati, BGC, Ortigas, pero a majority of the population goes home to Quezon City. That's the most populated city sa Metro Manila eh. So kami, chill lang. Uwi na. Mga galing work, uwi na. Gusto ng pahinga. Comfort food na Filipino food. Yun yung resto namin dati. Nagbukas kami ng branch sa Makati. Hindi to ridiculous na ginawa ko. Ridiculous yung hirit ng customer. One time, may can I talk to the chef, please? Oh, sige, talk to the chef. Labas ako. Yes, ma'am. Ano pa problema? This, sinigang na salmon. Sinigang na ulo ng salmon. Sabi ko, yes, masarap po yan. Ano yan? Favorite delicacy talaga. Di ba? Favorite mo. Sabi niya, taga Makati. Social, may mga donyang mga may pearls, may mga burlola, may mga jewelry. Sabi niya, how dare you serve me ulo ng salmon? I feed this to my cats. Yung mukha ko talaga. Ano may nakalagay sa menu? Sa menu? Sinigang na ulo ng salmon sa belly. Oh. Akala niya it was just a term or something, pero talagang belly lang yung serve ko. Nagulat siya. Nandun pa raw yung mukha daw nung Kasi diba, when you serve salmon exactly. Kasi makikita mo talaga yung ulo niya. So yun. So medyo ridiculous. So not following instructions ako. Ridiculous yung customer, hindi yung ginawa ko. Ikaw yung mismong ridiculous. Ano yung kwento mo? Sige. Sige. Fun kwento to. Dati, nagko-consult ako for this parang bar/club/resto sa Makati. And a week before nangyari tong kaganapan na to, nanalo ako again, sa QC, Quezon City, ng competition. Di mo natatanong. Dati ako ang adobo champion of Quezon City. Okay. Hindi pa yun yung ridiculous. May medal ka ba hindi ko na maalala kung may medal, pero may may trophy ako na naalala ko. So tumawag sa akin yung owner, kasi consultant ako na. Sabi, Ed, nasan ka? Sabi ko, nasa Quezon City ako ngayon. Bakit? Can you get here sa Makati from QC? As in, dulo Quezon City ako, Commonwealth. Owner ng? Nung bar, nung club. Sabi, can you get here in less than an hour? So, less than an hour from QC to Makati. Mga tumawag sa mga 7 p.m., 8 p.m. Can you get here? Sabi ko, bakit? Magdi-dinner daw dito si, the late great Kobe Bryant. Sabi niya. Kobe. Oh. Kakain daw doon. Kasi usually yung Nike dinadala si Kobe dito dati. Magtutour, magka-clinic. I don't know what he does here. I don't know. So, tumawag, Ed, pakainin natin na adobo. Siyempre, Kobe yan eh. Patry natin na adobo. Siyempre, ikaw ang diba, adobo champion. Yun ang sinabi niya. Di ba ikaw ang Quezon City adobo champion? So yun? Intercity yun. So, may Makati champion. Di ko alam. Puro QC kalabang ko. Okay. So, di ko alam. Kung may champion na Makati, magtuos kami. Oh. Di ba? So, takbo ka dito. Lutuan mo siya. Ang bilis ko maligo noon. Magbihis. Dire-diretso. Tapos, pagdating ko doon, syempre, adobo, hindi pwedeng mabilisan eh. Di ba may na-marinade and all? Lahat na ng magic ginawa ko para maluto siya on time, lumambot, mapasarap. Malayo na siya doon sa
kaya ako nag-champion na adobo. Medyo iba na yung recipe. Pero habang on the way, sa phone Hindi naman alam ni Kobe kung anong lasa ng adobo. Kaya, naisip ko rin yun. Tapos sabi ko, tumatawag ko sa mga cooks, prepare nyo to, ganito, ganyan. I have to be there in an hour. Darating na si Kobe, ganyan. Ayun na, dumating na si Kobe. Di pa kami close sa mga Nike peeps nun. Wala pa akong kakilala doon. Wala pa akong kakilala. So sila, iba pa yung tingin sa akin, you're the chef? So, is the food ready? Yeah. Just let us know, ha? Just, give us a sign and then we'll bring out the food. Yan, game na. The whole night, naglabas ng alak, tequila. Doon ako natuto uminom ng tequila na neat. Nakita ko siya. Parang inaano lang, nalagyan ng yelo. Walang chaser, walang asin. Yung parang tayo pag-party, di ba? Tequila. Lapag tequila. Tinutubig niya lang the whole night. Sabi ko, ano oras na? 10:30 na? 11 na? Hindi ba siya nag-aadobo? Di ba siya nag-aadobo? Parang ako, sana pinalambot ko pa yung adobo, di ba? Biglang bumulong sa inyo Nike, mamaya. Yung Nike reps. Apparently, he had a burger na sa hotel niya kanina. So, iinom lang siya tonight. So, parang ako, ha? Tapos, ito pa yung masaklap. Kita mo, sa malayo si Kobe. Hindi ka nakapagpa-picture, no? No pictures, no autographs, no nothing. Dumating cousin-in-law ko, endorser siya ng Nike. Dumating, yung pinayagan, tabi pa sila. Picture ako, insan! Nurang cousin! Kasi player to pro player to Gilas nito So, insan! Ed, trinay ko, hindi pwede. Pare, pinagluto ko Hindi niya kasi natikman yung adobo mo Hindi niya alam Ayun lang, medyo ridiculous. Pero at least, diba, masabi mong pwede kong pagyabang. Pinagluto ko ng adobo si Kobe. Huwag na natin tanong kung kinain ba niya yung adobo. Masarap. Huwag tatanungin si Kobe kung masarap. Oo. So, medyo ridiculous dahil sometimes, in the hospitality industry, you really, bend your backs over for your guests. Ganun talaga kailangan. Hindi pa minsan, diba, di mo naman din alam. Like yun, di naman siguro alam din ng owner ng club na darating doon si Kobe. Siyempre, diba, kahit naman, di mo alam matatanungin mo, uy, kumain na ba si Kobe? O pag sinabi nila, kumain na. Di na namin biglang pagkain yan. May isa pa yan. Medyo small sequel lang. Tinanong din ako, Ed, can you cater for si Kanye West, yung green room niya? Concert, di ba nag-concert siya dito yung Paradise? I go, Kanye West? Sure, game. Kanye. Yung rider niya, di ba rider yung tawag doon sa yung contract, kung ano yung pwede lang kainin, inumin ng artist. Sinunod ko lahat. Yung mga weird na steamed chicken without salt. Ginawa ko lahat. Tapos na yung concert at lahat. Nag-mini concert pa siya backstage after the concert ng mga 2 oras. Saka abang lao dahil baka kumain na Maya-maya, dumating yung mga assistant niya, half Pinay. So, yun yung naging malapit ako, yung assistant. He left already. Wait! I was ready with the food kasi gusto niyo personal chef yung gagawa nung steamed chicken niya. Again, he wasn't hungry. Ay, alam mo, mahirap talaga kapag ganyan. Ganyan Mahirap pag ganyan. Ridiculous. But you really have to, ganun. Oo. May sobrang nakakaloka din yung maganda na ang kwento, pero hindi ko pwede kwento. Bakit sensitive masyado? Hindi naman. Ako, yabang ko, nag-name drop na ako. Kobe, si Kobe naman yan. Pinagluto ko yung mga yan. Di lang natikman, pero pinagluto ko yung mga yan. Just in power. Yan ang flex. Flex pa ba yun? Hindi. Dahil di nila nakain. Well, siguro naman at some point kapag verify nila, pinagluto daw niya. Pinagluto mo naman talaga sila, di lang nila kinain. Tama. So, where's the lie? Diba? Hindi ako nagsinungaling na pinagluto ko sila. Pero hindi ko sila pinakain. Hindi lang nila nakain yung niluto ko. Yes. So, kapag hindi, sasabihin ko sana kung may interview si Kobe ka. So, wala na. Sumalangit nawa. Rest in power. Kobe. Kobe. Yan. Kobe. Pero, hindi ba tayo nagkakalayo? Sa industries pala natin, maraming nakakalokang. Parang, ang ad agency, pwede mo rin sabihin na sa service industry din siya, Oo, servicing clients. Diba? Yeah, servicing clients. Pareho. Kami rin, servicing clients. Totoo naman. Iba yung, talaga may certain level din of need sa client servicing. Kung alam mo lang yung mga kwento din ng ibang mga naging katrabaho ko about that. Ganun din, malagyan din. Lahat, everyone in the industry has a ridiculous story to tell. Ridiculous. Ayan. Ridiculous. Pero at least naman, nakapagluto ka naman as a Quezon City adobo champion. Magaling ka dyan. Yan. Okay. Yun lang ang aming topic for
tonight. So, random lang. But I hope you guys can still tune in to our other episodes. And dadalasan pa namin. Kung hindi nyo lang alam, papaalam namin sa inyo na meron din kaming may isa kaming vlog that we talk about we have another vlog where we talk about our home building. So I hope you guys can give it a watch. A watch kasi a listen. Can give it a listen, give it a watch. Just watch it. Just watch out. It's on Facebook and on YouTube. It's called B-Side. So yeah, our journey in our home building is there. We also upload our podcasts doon sa channel na yun, sa B-Side sa YouTube. So aside from sa Spotify, we also upload sa YouTube. So hanapin niyo yung playlist ng Diyan Ka Magaling. Yun. So catch you guys next time. Bye. Bye.